Sa mapagpalang hapon po ang aking pong bati sa mga magigiting na estudyante. So, online at saka offline. Welcome po, Thursday class. At ang ating po subject ay the Doctrine of Christ. Included po siya sa Basic Doctrine 2. So tayo po muna ay humingi po ng gabay at patnubay sa Panginoon bago po natin lubusan talakayin yung kanya po mga salita. Okay, sige Sister Emma, ikaw magbukas sa prayer. Aralan, Panginoon, ang mga salita mo. Maraming salamat po sa bawat isa. Ang kami po ay at malakas at narito na kami po ay lakas sa aming mga pagkakas. Gabayan nga po, Panginoon, ang aming tagapagturo. Ianin po po, Panginoon, ang kanyang sinabi upang kami po, Panginoon, ay maisiwalat na, Panginoon, yung mga gusto niya na matutunan namin, Panginoon. Ito ang aming samang panalangin sa pangalan ng Jesus. Amen. How does Jesus Christ fulfill the qualifications for a Redeemer? Paano raw po ang Panginoong Jesucristo ay natatanging qualified po o may karapatan na siya po ay maging tagatubos. So yan po yung ating pong pag-uusapan sa hapon po na ito. So meron pong mga bahagi ng mga talata for us to know na si Kristo nga po ay qualified as our Redeemer. Unang-una po, He was born of Adam's race. Sa Matthew chapter 1 verse 1, Luke 3:23 and 38. Ibig sabihin, he is a kinsman. Sabi po ng 3:38, the son of Enosh, the son of Seth, the son of Adam, the son of God. So yun po yung genealogy na tinatawag Meron po kasing genealogy ang Matthew at meron din pong genealogy yung pong aklat ng Lucas. Ibig sabihin yung tracing ng lahi ng ating Panginoon Jesucristo. So yan po ang inugat Pangalawa po, kaya po siya ay qualified, overqualified. As our Redeemer, He did not inherit the sin in the human bloodstream because God was His Father through the Holy Spirit. 1 John chapter 3 verse 5, Matthew chapter 1 verse 16 to 18. Basa nga po. John 3:5. Alam ninyong si Kristo na walang kasalanan ay naparito sa mundo upang alisin ang ating mga kasalanan. So, ano sabi po ni John patungkol sa Panginoon Jesucristo? Siya raw po ay walang kasalanan. Walang nananalaytay na dugong makasalanan sa kanyang katauhan. Po ang sinasabi po ng Bible. Kaya hindi po kasi po pwedeng maging tagatubos ang may kasalanan. Kailangan ang tutubos perfect, sinless. Yan po yung Kaya siya po ang natatanging qualified para maging tagatubos ng atin pong mga kasalanan o tumubos ng atin pong kasalanan. And you know that He was manifested to take away our sins. Sabi po ng 1 John 3:5. Yun po ang purpose, To take away
our sins, and in Him there is no sin. Amen. So, sa Kanya, no, wala siyang kasalanan, hindi po nagkasala ang ating Panginoon Jesucristo. Sa Matthew chapter 1, verse 16 to 18, so sabi, Matthew chapter 1, from verse 16 hanggang 18, Now the birth of Jesus Christ was as follows. When his mother Mary had been betrothed to Joseph, before they came together, she was found to be with child by the Holy Spirit. Amen? So yan po yung patunay, Kailangan kasi may account tayo, May biblical account to prove na yun nga po virgin birth talaga ang ating Panginoong Jesucristo. So, verse 19, and Joseph, her husband, being righteous man, and not wanting to disgrace her, planned to send her away secretly. Ayaw niyang, mahal niya si Mary, di ba? Ayaw niya mapahamak. Kaya nagplano raw po itong si Joseph na dahil nga biglang nabuntis, hindi niya naman ginagalaw. So, hiwalayan niya ng lihim para hindi siya lihim lang na hiwalay. Para hindi siya batuhin kasi babatuhin po siya hanggang sa mamatay. Pagka nabuntis na diba? At ang unang babato si Joseph. Pagka binunyag niya yun. Ganyan po ang parusa nila. Ang unang bumabato yung mahal sa buhay nila. Ganyan katindi. So, sa verse 20, but when he had considered this, behold, an angel of the Lord appeared to him in a dream, and saying, Joseph, son of David, do not be afraid to take Mary as your wife, for the child who has been conceived in her is of the Holy Spirit. Bubuti merong matinding pangitain, nangusap ang angel, Kaya sabi niya, Joseph, huwag kang mabahala. Pakasalan mo si Mary. Ituloy mo yung relationship sa kanya. Bakit? Kasi yung kanyang ipinagbubuntis na bata, yan ay galing sa Holy Spirit. Amen? So, yun po yung malinaw na sinasabi. Ito po yung mga patunay. Meaning to say, walang sexual relationship between Joseph and Mary na naganap, na nabuo ang bata sa tiyan ni Maria. Yan po yung mga patunay. And letter C, he was perfectly sinless in his life. Hence, he was able to redeem. Sinless. Yan po yung blanco. Unang Pedro 1:19. Tandaan po natin yung mga talata po na yan. 1 Peter 1:19, 1 Peter chapter 2 verse 21 to 22, 2 Corinthians 5:21, John 8:46, John 14:30, John 18:38, and Hebrew chapter 4 verse 15. O isang talata po pakibasa. 1 Peter 1:19. But with the precious blood of Christ as a lamb, without blameless and without spot. Ano raw po yung precious blood ng ating Panginoon? It was blameless. Diba? Hindi, tsaka spotless. Diba? Without spot. Yun po yung paglalarawan. At sa chapter 2 ng 1 Peter, verse 22, sabi po diyan, hanggang 25, Basahin nga natin.
Sige po. There was deceit found in his mouth. Sige. Sabi ng 22, who committed no sin, nor was any deceit found in his mouth. And while being reviled, he did not revile in return. While suffering, he uttered no threats, but kept entrusting himself to him who judges righteously. And he himself bore our sins in his body on the cross, so that we might die to sin and live to righteousness. For by his wounds you were healed, for you were continually straying like sheep, but now you have returned to the sheep, or to the shepherd and guardian of your souls. Amen. So, in particular, verse 22, no? Who committed no sin, nor was any deceit found in his mouth. So, nung siya'y mabuo, sinless, di ba? Spotless. Nung nabubuhay na siya, hindi pa rin siya nagkasala. No? Amen? So, yan po yung mga patunay. Sabi nga ng 2 Corinthians 5:21, for he made him who knew no sin to be sin for us, that we might become the righteousness of God in him. No? That we might become. The purpose is that we might become the righteousness of God in him. Kaya tayo po mga mananampalataya, we don't have our own righteousness. Amen? Ang righteousness po natin, imputed righteousness. Amen? And that righteousness is coming from our Lord Jesus Christ. Amen? So, yan ang biyaya ng ating pagkakaroon ng relasyon sa ating pong Panginoon. Sabi po ng John 14:30, I will no longer talk much with you, for the ruler of this world is coming, and he has nothing to me. Sabi po ng Amplified Bible, there is nothing in me that belongs to him. Yan pala ibig sabihin ng 14:30. Na sabi nga and he has nothing in me. No? Kabaligtaran sila ng devil. Diba? Ito yung demonyo, si Satanas, nuno ng pagiging makasalanan. sa isang bahagi, wala siyang kahalintulad ng karakter ng demonyo, ng devil, ang ating Panginoon Jesucristo. Kabaligtaran, antonym, kumbaga. So yan pala yung ibig sabihin ng John chapter 14 verse 30. So yan po yung tatlong kwalifikasyon. Kaya pasadong-pasado ang ating Panginoon Jesucristo as our Redeemer. Amen. So sabi nga, if he had been sinful, kung siya po ay nagkasala, una, he would have had to die for his own sins. Kung siya ay nagkasala, mamamatay po siya, ang tutubusin niya lang sarili niyang kasalanan. Pero ang good news, wala pong kasalanan ng Panginoon. Ano po? At dahil diyan, pwede niyang tubusin o tinubos niya ang lahat ng kasalanan ng sangkatauhan. Amen? So, ano sabi po ng John 3:16? Gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan. Kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, upang sino mang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Lahat ba ng tao mahal ng Diyos? Amen. Agree? 101%. Yes. Sumobra pa, di ba? Mahal na mahal ng Diyos ang sangkatauhan, Kasi hindi kayang ilarawan yung salitang for God so loved the world. Yung world na ito, hindi yung mundong inaapakan natin. Di ba? Hindi yung earth. Yung world na ito, tumutukoy doon sa mga tao na naninirahan sa mundo.
No? Ganun na lamang ang pagsinta niya sa sanlibutan. So, dahil mahal ng Diyos ang tao, lahat ng tao, ibig sabihin, lahat ng tao maliligtas. Tumahimik kayo. Hindi po. Di ba? Sumampalataya. Only Ayun, those ayun. accept and Ibig sabihin sa ibang parte kasi, ayon sa ibang pananampalataya, yung mga maliligtas daw, yung pinili. Oh. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. No? Mahal ng Diyos sa sanlibutan, parang sabi nila. At yung mga pinili lang ang maliligtas. No. Ganun ba yon? Kasi kung ang mga pinili lang ang maliligtas, at ang sino pumili? Ayon sa kanila, sino pumili ng mga maliligtas? Si Lord. Si Lord ba pumili ng mga maliligtas? Di ba? Pag hindi maliligtas, pinili din ni Lord na hindi maligtas. Tama po. Di ba? Ganun ba ang ang mindset ng Panginoon? Ganun ba ang kanyang pananaw? Di ba sabi nga uli ng 1 Timothy chapter 2 verse 3, verse 4. Sige po, pwedeng basahin po ninyo. Timothy chapter 2. 1 Timothy. For once, everyone should be saved to understand. Ibig niyan lang ang lahat ng tao ay maligtas Mm. at makaalam ng katotohanan ito. Ito mo, ibig pala ng Diyos lahat maligtas. Tama? At ibig din ng Diyos, lahat ng tao, makakaalam ng katotohanan. Yan ang gusto ng Panginoon. Di ba? Kaya, dapat magkumahog talaga tayo para ipalam ang katotohanan sa lahat ng tao. Ha? Yun ang will ng Panginoon. Pero sa kabila po ng ganun ang kalooban ng Diyos, ang nais ng Diyos na lahat ng tao ay maligtas, hindi lahat ng tao maliligtas. Hindi po. Di ba? At hindi po tayo naniniwala sa election at saka reprobate. Di ba? Tama ba? So, kasi dalawa yan, Calvinist, Arminianism. So, sa kabilang banda, naniniwala tayo yung simunod doon na sinabi ron, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him. Yun ang natatanging di ba? Natatanging solusyon. Whoever, mula sa kalipunan ng mga tao sa mundo. So, sino man diyan ang sumampalataya sa Panginoon. Di ba? Ibubukas ang ebanghelyo sa kanila. Ipapahayag ang ebanghelyo sa kanila. Pag naipahayag ang ebanghelyo sa kanila, hindi lahat maniniwala. Tama ba? Hindi lahat tutugon. Hindi lahat sasampalataya. Mula sa kalipunan na ito na mahal ng Diyos. Pag naibahagi sa mga tao na ito, may ilan sa kanila na sasampalataya. At yung sasampalataya, yun ang magtatamo ng buhay na walang hanggan. Amen? Tama ba? Amen. Oh, buti wala sa inyong Calvinist. Malalim na turo. The doctrine of salvation kasi yung marami po kasi nagkakahiwa-hiwalay doon sa soteriology. Pag natalakay natin, naaral natin ang soteriology, tapos ilalatag ko sa inyo yung tulip at saka lilac. So, balikan lang natin, Bishop. Tulip. Puro bulaklak yung bishop Lilac at saka tulip. Lilac. No, magkaiba. Sinabi mo, Bishop, Juan, maliligtas po ba yung pinili ni Lord? Yung hindi naligtas ba, yung panbaga, pinili ni Lord. So meron kasing sinasabi na puso ni Brother Will. Yung pag pinili ka talaga ni Lord at nakita yung puso mo na aksidente ka,
pero hindi ka nanampalataya, nagpadala si Lord doon at agaw buhay ka sa hospital. Nagpadala si Lord ng lingkod upang patanggapin ka ng araw na yun. Oh, mga extra na lang yun, ano? Talagang nagpadala pa ng angel, ano? Oh. Hindi, pero pag husok Iberwell talaga, si Lord nagawa ng paraan eh. Yun Naman nga. yung tao eh. Kahit hindi siya nagwan. Yung favor ni Lord eh. Yung kandun. Pero totoo po yung Na hindi ko siya bilong doon sa kwan, hindi siya bilong doon sa Armenians at saka sa kwan. Kasi ang tao nito, hindi siya naglingkod. Wala siyang ginawa. Pero nakita naman ni Lord yung puso niya. Willing ni Lord na iligtas siya, nag-agaw buhay siya, nagpadala siya ng isang lingkod ng Panginoon para katanggapin. May assurance po ba yun? Oo. Sige po. Kasi Mm. sa trabaho ko po, kaya ako inilagay ni Lord yan, hindi lang pasamedi, kundi or para din i-share yung word of God. Kasi may 5 matanda na po ako na-encounter bago sila nalagutan, nagkaroon po kami ng pagkakataon na ako Maibahagi. i-share yung word of God. Oo, ma-share ang word. At tinanggap niya naman po ang Mm. Panginoon. Then after po, nalaman na lang namin after 2 hours, 3 hours, wala Bumigay na. Kaya sobrang nakita ko po yung kamatayan ng ibang hindi tumanggap sa tumanggap. Mm-mm. Kasi meron po one time na nakaupo pa siya, may buhay pa sana, kaya lang talagang hindi pa alam kung naririnig niya ba. Parang masasabi ko rin po na meron talagang nakadaan pa rin kahit nandun na siya sa 50-50 chances ng buhay niya. Kaya bahala na po si Lord doon. Habang may buhay kasi may pagkilos pa rin ng Panginoon eh, kahit yung nasa... So may pag-asa pero mahirap i-asa lahat doon. Para sa akin kasi may Salvation kasi, Yeah. ang ano kasi, Ah. ang salvation kasi, yung ano yan, yung halimbawa, pinangaralan. Ah. Kasi maraming nakarinig yun. Di ba kasi walang response? Once na nakarinig ka sa ibang news, Jesus Christ is a Savior, tapos in-ignore mo siya, tapos pati ng panahon, pag malapit ng mamatay, Yun. Oh. tatanggapin. Yun nga. So, Oh. bisa pa sa question ng mundo. Tapos ligtas. Oo. Mahirap mag-conclude. Oo. Tama sinabi mo. Questionable yun. Pero hindi natin pwedeng i-judge. Pero hindi mo rin po pwede sabihin sa impyerno. Baka nga totoong tumanggap. Automatic, sinabi niyang ligtas eh. Yung sabi ni kalooban Cristo, kasi ni Lord pinako yun eh. Kasi may dalawang ano eh. Kasi actually yan, kahit saan mo tanongin pag ang tao malapit ang mamatay, Mm. yung tao alam niya may cancer siya gumagawa na nga ng mabuti. Yung pantao malapit ang mamatay, tatanggap talaga yan. Oh. Pero ang tanong, yung ba ang tamang panahon o sa tamang panahon na nakarinig siya sa nandinig ko ng check niya? 2 Corinthians 6:2. Yung ba now, sa day of salvation, sabi rin sa tomorrow. Oo. Ibig sabihin, kung naling mo ang ebanghelyo ng Diyos, so kailangan talaga hanggang maaari, hanggang palakas ka pa. Romans 12:1. Basa muna 2 Corinthians 6:2. Ngayon ang araw ng kaligtasan niya. So, kailan mo na parinig dapat. Kung kailan mo mapakinggan ang ebanghelyo, wag magmatigas ang iyong puso. Malapit ka rin, kung narin ebanghelyo. That is the proper time. Minintens ka ng karinig tapos. Pero pinag-uusapan din yung pero yung pinag-usapan kasi natin gusto yung tao na nakita ni Lord, hindi yung napakinggan niya na, pero hindi niya po talaga tinanggap si Lord. Questionable talaga yun. Napaka-question, pero yung tao na hindi niya nakuha, hindi niya pangaralan, nangyari na aksidente. Yung mga kayo ba, mga whosoever will. So mangyari talaga doon, papadala si Lord talaga ng tao, gagamitin para... Yun, may mga case to case, no? Case to case. Oo, di ba lang kung case basis yan. So sabi rin, no, verse 2, 2 Corinthians 6:2. For he says, at the acceptable time, I listened to you. Di ba? And on the day of salvation, I help you. So merong day of salvation. Meron acceptable time. Behold, now is the acceptable time. Behold, now is the day of salvation. Diba? Halimbawa, tagal-tagal mo niyayaya, tagal-tagal mong, diba? Pare, sama ka sa akin magsimba. Tsaka na po, tsaka na, pare, ganito. Ayaw sumama. At the end of his life, ayun nga, nabalitaan mo na agaw buhay, no? Tapos
binahaginan mo. Ayaw. Hindi tumanggap naman. No, kasi ngayon, yung pagtanggap niya, mahirap mag-conclude na ligtas o hindi. Kasi maraming panahon na yayaya mo. Maraming mga pagkakataon na binigay sa kanya nung nabubuhay pa siya at palakas pa siya. But denying, di ba? Refusing. No reflection. No. At the end of his life, eto siya, eto ka. Kasi minsan yung pag-invite Diba? kasi natin. Ano yan eh. Alin tulad yan doon sa isang taong mayaman maghahanda ng piging. Diba? Puntahan mo. Kanya na, bibitado kayo. Hindi. May puntahan pa ako. Diba? Ang dami ng alibay. Parang ganun yung invitation. Pero mahirap siyang, wag nating, si Lord na lang nakakaalam doon. Tsaka ano kasi, kahuli-hulihan pa rin, makikita mo doon sa example ng crucifixion ni Christ. Yung dalawang tao sa kanan at kaliwa niya. Yun, opo po. It's Yun. the choice ng tao. Opo. Makikita mo yung nasa kaliwa niya. Alam naman ng mamamatay. Lahat naman alam natin pag mamamatay na, mamamatay yung tao. Pero yung taong yun, yung isa, yung pronunciation niya, wala talaga yung acceptance o Yan ang faith nilalaban sa ng Baptist Panginoon. talaga. Yung nasa Mababa kanan niya siya, naman, di ba? Makita mo, nag-humble siya. Kaya nga tinatawag natin kung sa boxing, merong tinatawag na saved by the bell. Yung mga ganong sitwasyon, saved by the Saved grace. by the bell. Yeah. Yung grace By the ng bell Lord. na Hindi lang. kasi natin pwedeng talagang mahirap talaga kasi nga, hindi ang hirap sabihin, ito ligtas na to kasi Oo. bubunta tayo dun sa safe zone sa green zone na mahirap nga naman, baka nga naman kasi di ba ang daming pastor. Ligtas na yan, pinag-pray ko na, tumanggap na. Pero may mga sitwasyon kasi na may mga Oo. kapag may karamdaman, sabihin mamatay na. Tapos Oo, kahit sinong Lord, tatanggapin yan. Tapos may biglang gumaling. Tapos hindi na naglingkod kay Lord. Kahit kasi Ma'am Kepoy, tatanggapin yan eh. kaya tayo mga pastor talaga siguro yung lesson Discernment, dito. oo. Ang lesson talaga dito kasi nakatingin yung paligid Opo. sa mga bawat sasabihin natin. Siguro yung laging yung safe zone na sasabihin natin na hindi ka nang uhusga, hindi ka rin naman pupunta doon sa taas na pinangungunahan mo na rin. Napakadaling sabihin yung grasya ng Balansyado Diyos, pa rin tayo. napakalawak. Oo, Ang kailangan Diyos pa rin ang natin. nakakaalam. At least tayo, from the very last moment ng buhay ng tao, ginawa natin. Yung bahagi natin. Huwag na natin kakalimutan. Whether we yun. like it or not, si Lord na nakakaalam. Kasi that's our job. Tama To po. preach the gospel. Pero sinabi niya walang mapahamak. Mapahamak. Ang daming verse din sa Bible na i-consider Sa natin. Peter, meron din. Sa Ezekiel, di ba sabi niya, yung ano yun very matindi, malalim yung argument doon. Sabi niya, habang ako nabubuhay, hindi ako papayag na may isa. Ang dami-daming mga verse sa Bible. Pero syempre nga, napaka-balansyado ng Bible. Titignan mo both sides, ano kasi sinasabi nito. To make it balance, hindi talaga tayo pwedeng maging one-sided lang sa isang sinasabi. Yun. Kasi ang karamihan sa atin daming naging sinasabi ng Bible na tayo unbalanced. rin, Oo. nababalanse tayo. Hindi tayo hindi tayo nagiging parang mabagsik na gusto natin parang hindi impyerno ka na. Opo. Nandun tayo sa gitna na di ba si Stephen one of the attitude of Christian talaga makikita natin. Nagiging ka-attitude tayo ng God ni Christ. Nasabi niya ayaw nang may mapahamak. Siguro hindi naman siguro masama na nag-hope tayo na i-save mo naman po kahit naman lasinggero. Sinapak ako niyan dati nung nag-keep. Di ba ang gandang attitude noon? Si Stephen pinagbabato siya pero no sabi niya, Father, patawarin. Okay, so thank you for joining us. So may mga Diba, yung that kind of attitude, makikita mo walang resentment. Alam niyo ba? That kind of attitude. Yun ang nakikita ko na, siguro kung kukunin natin ng ganong attitude ni Christ, ng God, napakagandang pag-uugali nun. Anyway, diba? Binigyan din tayo ng sample. May pumasok ng alas 8, although ibang context yun, pero ang lalim ng lesson doon. May pumasok ng alas 10, ng alas 3, pero same yung sweldo. Pero ang problema, yung pumasok ng 8, tsaka ng mas maaga-aga, nagreklamo. Sabi ng may-ari ng ubasan, anong pakialam mo sa akin? That's my will. That's my choice. Can you imagine that grace? Siguro kung lalagay na lang tayo sa gitna Panginoon, siguro kung ako tatanungin, my point of view, personal point of view, kung ako tatanungin, kahit yung mga nung mga nagpipreach ako, nang-aaway, nagmumura sa akin, gusto ko silang na-save sila. So, Kung ako tatanungin lang siguro, kung ako lang ang tatanungin, that's my point of view. Pero siyempre, si Lord pa rin ang nakakaalam. So, 1 minute, Bishop, tama po. Kasi una-una,
ito lang lagi pinapangaral ko eh. Mahiya po tayo sa Panginoon. Sinabi ko ng Romans 12:1 and 2. Tapos maglilingkod ka kay Lord na disable ka na, yung pupunta ka ng church, stroke ka na. Anong sinabi ng Hebrews, ng Romans 12:1 and 2? Iain mo. O kaya nga, ganito ang Alay. sabihin. Ipangaral natin sa kanila na maglingkod sila ng buong buhay na walang kapansanan. Kasi ang tao maglilingkod lang sa Diyos kung may kapansanan na eh. Kaya, oo, hindi nagre-response. Kaya nakakahiya po. Wala sa may Lagi ko sinasabi kapansanan, yan, wala. mahiya po tayo kay Lord. Okay, sige. O yan. Tuloy natin ito muna. Kung si Kristo raw po ay nagkasala, unang-una, He would have had to die for His own sins. Pangalawa, He would not have been the Son of God. Kung siya ay nagkasala, hindi po siya po pwedeng tawagin na anak ng Diyos. At pangatlo, He could not have been the spotless sacrifice for sin. Sacrifice for sin, yung blanco. So, hindi po siya qualified. Kasi dapat po ang iaalay spotless. Di ba? Kaya talagang qualified ang ating Panginoon Jesucristo. Yung number 1 nila, Bishop, ano po yun? His own sins. His own. Sarili niyang kasalanan. Di ba? Dapat mamamatay siya para tubusin niya lang yung sarili niyang kasalanan. At pang-apat, He would have no Savior and no salvation. We would have no Savior and no salvation. Tingnan niyo yung napakagandang balita na yan. Kung si Kristo pala ay nagkasala, wala po tayong tagapagligtas. At wala tayong kaligtasan na matatamo. Lahat ng tao pabulusok sa impyerno. Di ba? So, ayan. Thank you po for joining us, Pastor Benji Rojas, Pastor Romel Valerio. Ayan. Sige po, dyan lang po kayo. Sama kayo sa talakayan po namin. Okay, dalawa pa lang kayo. Pastora Julie Apon. Ayan, si Sister Rose Bed na po. Welcome po. Tuloy po natin ang pinag-usapan po natin. Number 2, there are many witnesses who gave testimony of Christ's sinlessness. Dami po yung mga witnesses na nagbibigay ng testimonya. Patunay na si Kristo po ay sinless. Blanco po, sinlessness. There are many witnesses who gave testimony of Christ's sinlessness. Number 2 po yan. Number 2. Iba kasi po dito sa amin. There are several There are several indications. indications Of Christ. of Christ. Saan? Sa tuko. Sa number 2? Number 2. Oh, There sige. are several indications of Christ lang. Pero sa inyo po ang nakalagay. Parang wala eh. There are many witnesses. Number 2 Dito po. kasi there are several indications of Christ. Several indication. Baka dito yan. Yeah, check ko lang. Spotless po ang sunod. Spotless lamb had to be. Spotless lang. Ayun. Yan po. The spotless lamb had to be inspected and declared qualified or fit, to be the perfect sacrifice for sin. Spotless had to be inspected. Bago ialay, yung mga iaalay nila sa kanilang kapanahunan, chine-check up po maigi yan. Kung hindi po yung galisin, kung hindi po yung pilay, di ba? Walang Basta kailangan malusog, di ba? Spotless. Para maging qualified na i-sacrifice doon sa kasalanan na po. So, Jesus our sacrificial lamb, like the Old Testament sacrifices of old, had to be without spot or blemish. Amen? Eh,
So, ang ating Panginoon Jesucristo, siya po yung ating po, yung tinatawag na sacrificial lamb. Kaya nung makita siya ni John, no, sa John 1:29, anong sabi roon? Behold, the Lamb of God who takes away the sin of the world. Amen? So, nakita niya, natuwa siya. At sabi niya, eto na. No? Ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Amen? Pero walang maawa. So, sumunod na blanco, patunay po sa testimonya ng God the Father. The testimony of the Father. Ito po yung mga testimonya, no? Sabi nga, there are many witnesses who gave testimony of Christ's sinlessness. Si God the Father mismo ang nagpatunay. Amen? Matthew 3:15 to 17. At sa Hebrew or Hebreo, chapter 1, verse 8 to 9. Sa 1:8 to 9 ng Hebreo, ang sabi po roon, but to the Son, He says, your throne, O God, is forever and ever. A scepter of righteousness is the scepter of your kingdom. Si God the Father nagsasalita rito. No? Pinupuri niya, no? Niluluwalhati niya ang God the Son. No? Sa verse 9, you have loved righteousness and hated lawlessness. Therefore, God, your God, has anointed you with the oil of gladness more than your companions. Amen? So, yan po. Maging sa 3:15 to 17 ng Matthew, ang account nito nung siya po ay binautismohan. No? Ni John the Baptist. Kaya sabi ng mga ibang Baptist, si Kristo raw ay Baptist. Diba? Dahil ang nagbautismo sa kanya ay si John the Baptist. Baptist tayo lahat. Sige, Baptist na tayong lahat. Diba? Nabautismo tayo. Nabautismo tayo eh. Kaya nga. Nabautismo tayo, kaya baptista tayo. Baptist tayo lahat. Pero hindi si John the Baptist nagbautismo sa atin. Diba? Iba-iba. Nabautismo tayo kay Christ. Amen. You are baptized. Oo. Akala ko bishop pa Jesus mo. Okay, no? Aside from the testimony of God the Father, the testimony of Gabriel, the archangel. Gabriel. Ayan na. Luke 1:35. Ano sabi ni Gabriel? Sabi ng talata, and the angel answered and said to her, the Holy Spirit will come upon you, and the power of the highest will overshadow you. Therefore also the Holy One who is to be born will be called the Son of God. The testimony of Gabriel. Tinawag siyang the Holy One. No? Tatawagin siya, na ipapanganak ay tatawaging anak ng Diyos. Diba? Ano pa? The testimony of the demons. No, pati demonyo, no? Nagte-testify. Kasi ang demonyo makasalanan. Kaya yung iba, hindi tatanggapin yung testimony ng demonyo. Kasi, baka nagsisinungaling daw ang demonyo. Mapagbilang daw yun eh. Matthew chapter 8, verse 28 to 29. Luke chapter 4, verse 33 to 34. Sa 33 to 34 ng Lucas. Ano sabi? Now, in the synagogue, there was a man who had the spirit of an unclean demon. And he cried out with a loud voice and saying, let us alone. No? Sabi na, no? Iwanan mo kami. Tantanan mo kami. Parang sabi na, no? What have we to do with you? Jesus of Nazareth, did you come to destroy us? I know, ito, no? You are the Holy One of God. Oh. Amen? I know that you are the Holy One of God. Mabuti pa ang demonyo, merong deklarasyon na gano'n. Ano? Kahit yung naggamit din ng kanila.
Si Paul, kilala ko. Si Jesus kaya. Pero ikaw hindi. Kaya- Kilala din. Kasi kilala nila ito. Siyempre, kailangan nila ng Panginoon eh. No? Kaya, meron din silang mga testimonya. Meron pa pong testimonya, of course, sa Panginoong Kristo mismo. The testimony of Christ Himself. John 8:46, John 14:30. Sabi po ng 8:46 ng John, which of you convicts me of sin? And if I tell the truth, why do you not believe me? Diba? Anong testimony yan? Christ Himself. Si Kristo mismo nag-testify. Diba? Tagalog nga po, 8:46 ng John. Sino sa inyo ang makakasumbat sa akin tungkol sa kasalanan? Kung sinasabi ko ang Sumbat. katotohanan, bakit hindi ninyo ako sinasampalatayan? If I tell you the truth, why do you not believe me? No? Okay, so another one, the testimony of Pilate. John 18:38, 19:4 and 6. Nang sabi nga doon, Pilate made 3 confessions that concluded Jesus. Po? Basta nga po 18:38 ng John. Ano ba ang katotohanan? Tanong ni Pilato. Pagkasabi nito, muling lumabas si Pilato at sinabi sa mga Hudyo, wala akong nakikitang dahilan upang hatulan siya. Wala akong makitang dahilan para hatulan siya. Yan ang kanyang conclusion, ano? Pilate made 3 confessions that concluded Jesus. No? Sabi niya sa 18:38, I find no fault in him at all. No. Di ba? Sa kanya pag-oobserba, sa kanya pagsisiyasat, wala akong makitang mali, kasalanan sa taong ito. Sa John 19:4, I am bringing him out to you, that you may know that I find no fault in him. Kayo nang bahala sa kanya, pero sa akin, sa pagsisiyasat ko, wala talaga akong makitang kasalanan sa tao na ito. Sa inyo pinag-uusig na ito. Lalo naman nagsigawan ng mga tao. Diba? Kaya sa John chapter 19 verse 6, sabi niya, you take him and crucify him, for I find no fault in him. Ulit-ulit, di ba? Bahala kayo. Sige, kunin niyo siya. Pako niyo sa krus. Di ba? Pero para sa akin, sabi niya I find no fault in him. Amen. So, yun po yung mga testimonya. Ano pa? The testimony of Pilate's wife. Yan. Sawa ni Pilato. Matthew 27:19. Bukod dito, nang si Pilato ay nakaupo sa hukuman, nagpasabi ang kanyang asawa, huwag kang makialam sa usapin ng taong iyan. Wala siyang kasalanan. Labis akong nahirapan dahil sa aking panaginip kagabi tungkol sa kanya. Oo, di ba? Talagang pati asawa ni Pilato, no? Na naginip, ano? Asawa pala ni Pilato yun. Siyempre, ang boses ng babae, malaking bearing yan sa Siguro kaya lalaki. pinanaginipan din ng asawa ni no? Kasi si Pilate, gusto niya Medyo- talagang pakawalan si Jesus Oo. Hindi pwede, sabi niya, hindi ka binigyan ng Nasa kapangyarihan. politika. Gusto niya talagang i-push, sabi niya, may kapangyarihan ako para palayain kita. Pero sabi ng asawa niya, huwag ka makisaw-saw dyan. Parang ganun, di ba? Kaya doon na siya nag-withdraw, di ba? Doon siya Sabi nag-say. na, na kayo umapon dyan. Oo. Yun nga. Minsan kailangan talaga natin yung mga asawa natin. Tulad nila. Just to stop To appear mo, to appear mo. Ligtas ba si Piloto? Confirmation. Piloto. Confirmation. Affirmation, no? Ano? Pilot, di pilot. 5 minutes siya, Ano? Piloto. Depende Ligtas po. ba siya? Depende po kung tumanggap din siya eh. Oo. Ligtas ba?
Depende kung tumanggap po siya. Balikan natin. Ayan, yun nga. Kasi Ano? nakaligtas. Ligtas pa si Pilato? Ligtas na si Pilato. Nabubuo na rin pananampalataya ni Pilato, no? Opo. Di ba? Pati pananampalataya ng asawa ni Pilato. Huwag kang makialam dyan. Kaya tanong ligtas ba siya? Bahala na sila dun. Bahala na sila. Okay, the testimony of the thief on the cross. Yun. Luke 23:41. Oh, thief on the cross, yung magnanakaw, di ba? Tip at the cross. Thief on the cross. On the cross, Bishop. Oh, on the cross. Yung nakapako na magnanakaw. Nasa kanan o nasa kaliwa? Sa kaliwa, Bishop. Sa kaliwa. Kaliwa? Kaliwa. Tingnan nyo yung context. Tingnan nyo yung ano. Okay, sumunod po, the testimony of the centurion at the crucifixion. Yun. Pati yung centurion, ano, nung siya po ay nakapako na doon sa krus ng Kalbaryo, sabi niya, certainly, this was a righteous man. Yun ang conclusion niya. No? Sabi naman ng thief on the cross, this man has done nothing wrong. Kaya sure na sure yung kanilang mga testimonya. Of course. Kaya lang naniwala sa bishop na yun. Ano eh, kasi ang mga taong pinapako sa cross, ang mga kamag-anakan wala roon. Pero ito centurion na to. Pero nakita ng thief, andun yung nanay. Oh. So ibig sabihin, ito andun yung mga alaga. Sabi niya, hindi. Kasi pag nandun kinahihiya. Kinahiya eh. Sa first. Kaya yung yung isang tip doon, Bishop, by observations, that's why he said, kasi tinignan niya, itong isa, apurado na makalaya sila eh. Pero yung isa, tinitignan niya. Pero along the way eh, magkakasama sila, observer siya, Bishop eh. Kaya at that time, yun yung uli niyang higa na sama mo. Amen. So malaking ano yun, ano? Nakakita rin. Okay. The testimony of Herod. In Luke chapter 23 verse 13 to 15. Sabi doon, then Pilate, when he had called together the chief priests, the rulers, and the people, said to them, you have brought this man to me as one who misleads the people. And indeed, having examined him in your presence, I have found no fault in this man concerning those things of which you accuse him. No, neither did Herod, for I sent you back to him, and indeed nothing deserving of death has been done by him. No? Yan po yung mga testimonya ng mga ano to, no, mga tao na to, si Herod, si Pilate, Pilate's wife, di ba? Thief on the cross, no, the centurion. Talagang iisa yung kanilang conclusion eh, no? Isa yung kanilang sinasabi. Na okay, the testimony of Judas. Judas pa rin. Ito, tanungin mo, Pastor. Ligtas sila. Ligtas. 27:4. Basta nga. Sinabi niya, nagkasala ako. Pinagkanulo ko ang dugo ng taong walang kasalanan. Pinagkanulo mo pa. Ano ang pakialam? Ay, Ayan po, okay na po yun. Ano? Sabi niya, saying, natauhan na siya, no? Opo. I have sinned by betraying innocent blood. No? But they said, what is that to us? Bahala ka sa buhay mo. Parang gano'n. Yun ang ano eh, no? At dahil doon, pagdating po ng verse 5, sabi doon, and he threw the piece of silver into the temple sanctuary and departed, and he went away and hung himself. Nagbigti si Judas. Akala niya kasi pera-pera lang. Pagtingin Di ba? Napakasahan. Pera-pera lang. Kaya, ibig sabihin, Akala nagsisi si Judas ha. Kaso nga lang,
worldly, Yung pagbigti niya, out of ano, sobrang no? Consensya. worldly sorrows brings Oh. death. Diba? Sabi Worldly ng sorrow, Bible. no? Oo. Remorse lang yun sa Oh, kanya. remorse. Yun But ang remorse. tawag godly doon. sorrows brings life. Hindi na siya na-save by the belt. Wala talaga siya. Totally. Hindi, in-stop niya eh. Oo. Hindi katulad ni Peter. Oh, Willing siyang yung kasi ang Mag-repent. repentance may kasamang di ba? Yung kasalanan ba ni Judas mas matindi kaysa sa kasalanan ni Peter? Mahirap yung denying. Mas 3 times eh. Hindi, 3 times same yun lang, lang. same Hindi, lang. Di ba? mas mabigat kay Peter. Pero mas mabigat to kay Napagalitan, Peter, mas eh. mabigat kay Ayan. Peter. Oo. Bigat kay Peter, pagsaklit kay Peter. Ang hirap yan dinideny. Dinayin si Peter. Ayan. Oo, pero yung ibenta mo yung kasama mo, almost the same eh. So, hindi naman silang deny. Isa binenta yung kasama eh, no? Ay, hindi nga tinanggap eh. Binenta mo na yan. Hindi nga tinanggap ng mga pariseyo eh. Patayin ako sa kanila, bigla tinanggal. Pero ang daming babanggaing beliefs, no? Saka ideas. Meron siya lang doon Kaya- Saka ideology nung sitwasyon na yan. Kasi ang tanong dyan palagi, yung debate niya, ano to, tinawag tapos papahamak. Ibig sabihin na throughout the pagkapanganak pa lang ni Judas, ibig sabihin, yun gano'n na kanyang papel. papel na. Papel niya. Kaya pag medyo ano tayo dyan talaga ng ano natin, maniniwala ka sa reprobation. Maniniwala ka. Pero pag binasa natin ng mainam yan, Mm. how many times Jesus gave chances si Judas? Oo. But still, Chances. ang pinipili niya yung gusto niya pa rin. Hindi nagkulang ang Diyos dyan, ang Panginoon. Pag nagkulang siya dyan, kasi bias siya. Tsaka tinapos niya Tsaka kasi ito pa yung buhay ng- mayroon ka ring mayroon ka ring thoughts na mas malalim pa eh. 'Di ba yung nung Last Supper? Sabi ni Judas sabi niya, Panginoon, wag naman sana mangyari sa ito. Pero 'di ba, yung hinahad lang niya eh. Pero sabi ng Lord sa kanya, Satanas. 'Di ba? May magandang tagpo. Hindi mo nalalaman yung kalooban ng Diyos. Parang something like that. Hindi, si Judas yun, nung sinabi niya na, si Peter naman nagsabi na, hahad lang ako, hindi dapat mangyari. Pero si Judas, sinabihan niya na, Satanas. Yung sinabihan niya ng term na, wag mo kong hadlangan, Satanas. Kahit can you imagine si Judas yung nagsasalita, pero sinabi niya, Satan. Parang, kung makikita mo doon, yung argument doon, parang, ano siya, naka-design na siya doon para sa bagay na yun to pagkanuno si Jesus. Medyo yun. Kung paniniwala ng predestinator, Diba? kung destination ng ating destination ng ating pag-usapan, Oo. nakadesign siya ron. So, babalik na naman tayo sinabi ni Bishop dati, na si Jesus ang Diyos, ang yung tinuro na, ano bang grupo ni Bishop? Na ang director ay ang ating Panginoon. Tapos ang tao ay artista sa entablado. Artista na lang. May script na babalik na naman tayo ni Bishop. Ang Panginoon araw yun. Kung yan ay nakadesenyo, halimbawa, nakadesign na, papel ni Judas yun, halimbawa. Ngayon, sa lahat ba ng tao, applicable yung ganong principle? No, Oo. Lahat ba ng tao? Kung sa destination. In particular, kay Judas yun, kung sakali mang ganon. Mas mabuti pa Oo. sa kanyang hindi pinanganak. Ay ginamitan siya ng word ng Lord. So medyo mabigat talaga sa kanya. Binutas niya si Christ. Di ba, isa pang debatable talaga diyan sa nagbigti daw siya, di ba? He hung himself. Pero sa Acts, inilarawan naman doon kung paano talaga siya namatay. Di ba? O magkaiba ang kwento ni Lucas sa kwento ni Matthew ng pagkamatay ni Judas. Acts 1:18 hanggang 19. Maraming talagang argument talaga. Sobrang daming argument. So, yun na ang paano ba namatay? Nagbigti? O nagpatihulog? Big sabihin kasi yung bigti kasi yun. Pero labis na natin natalakay yun, di ba? Sa Tagalog yan, nagbigti. Bigti. Ano yan eh? Yung parang nagpakamatay ka sa iyong sarili. That is bigti talaga. Namatay ka sa iyong sarili. Hindi ka binatay ng iba. Pag sinabi kasi nakalagay dito, falling headlong.
Hindi, tama pa rin yan. Oo. Kasi sa original talagang Ayan. Tagalog, pag Ayan, wala sabing bigti Mga talog, palubat. o nagbigti, ibig sabihin ng binigti, nagpakamatay ka. Oh, ito, nagbigti, di ba? Kung kinuha mo sarili mong buhay. Yan yun ang talagang term ng bigti. Kaya hangman siya o tumalon man siya, ang ibig sabihin nun, nagbigti lang siya. Kaya ligtas siya. Patiwakan. Oo, nagpatiwakan. Nagpatiwakan. Kaya ligtas siya. Sa paano paraan, Magbigti di ba? kasi sa Nagbaril ka tekto, sa ha? sarili mo, tinaga mo sarili mo, sinaksak mo puso mo, basta kinuha mo sarili mong buhay, pagbibigti ang tawag dyan. So dapat mo ligtas siya. Ha? Ligtas siya. Patiwakan yun, ano? Pastor, Ligtas siya. sabi ng iba, ano raw eh, nung nagbigti si Judas, hindi pa naman daw agad namatay eh. Naging ano pa, ay, sakit pala Lord. Pwede din naman. Di ba? Baka may kaho ito. Oo, no, may kaho. Tapos, Ayoko na Lord, ayoko na. Ang problema na value sang. Sorry. Tama pa rin. Save by the way pa rin. Dahil naman talaga doon sa atang bigti. Kasi hanggang ginamit eh. Di same pa rin hanggang sa bigti. Oo, ang ibig sabihin doon kasi sabi kasi sa sabi nga, yung metallic. Oo, ganun Diba? talaga. Pero talaga noon, pag sinabing bigti, kinuha mo ang sarili mong buhay. Walang ibang kumuha ng buhay kundi ikaw mismo. Tsaka literal yun eh, ginagamit para bitayin yung mga tao. Oo, bigti. Kasi Lalo- pag sinabing bigti, lalo nakahang yan. Pero pag patiwakan yun, binaril mo yung sarili mo, sinaksak mo yung sarili mo, pasagasa Pero talagang yan kay Judas na yun, Patiwakan hindi ng pa tao. tapos ang argument niya talaga. yan, yun Kung nga. save ba siya, hindi. Suicide. Suicide. So sa 18 nga, sabi ron ng 180 ng Acts, now this man acquired a field with the price of his wickedness and falling headlong. So bumili po siya ng lote niya, ng farm niya. Parang ganun ano. At yung pinambili niya ng farm niya, kupit niya. Parang ganun ano. Tama ba? So, at sabi doon, doon daw siya namatay eh, di ba? Sabi doon eh, First to Jesus, to with the price of his wickedness and falling headlong. Oh, ano na una? Ulo? Falling headlong. Una ulo pagbagsak. Tama ganun ba? Tapos nung bumagsak siya, he burst open in the middle and all his intestines gushed out. Sumabog yung tiyan. Hindi siya panlakas ng pagkakalalim siguro. Kita. Taas siguro. Taas siguro. Sa clip kasi, no? Ang parang nakaano dun eh. Ibig sabihin, So- nasa gilid ng bangin, yung mga puno siguro dun. Ang sabi nga nila, parang pinakil. Di ba, may mga puno dun sa gilid ng bangin eh. Mato, pitaas. Parang pinakil daw yung nakataas. Yung nag-suicide siya, sabi niya, Kung paano rin talaga inakit si Oh. Jesus. Eh bakit bakit una ulo? Una ba ulo? Pag bumabagsak mo, Para kung sakaling Headlong? umapatid, no? Patay pa rin. Kasi di ba, halimbawa, nagbigti, di ba, lalagay yung tali, lalagay mo sa leeg mo, tatali mo leeg mo. Tsaka mo sasabit to sa puno. Di, naka yung leeg. pag tumalon ng bisa, parang bungee jumping yan. Ah? Una ulo. Sa clip kasi. Pag tinali niya yung paa niya. Nagtumbling siya. Hindi pwede. Hindi mo siya Hindi na pwede, oo. Talig talaga. Kaya nga, Siguro ano lang, no? Ano napatid? Dahil Hindi, pag bumagsak. nakatali talaga ulo ng isang tao, may larga pa yun. Pag tumalon yun, babagsak Ulo talaga pa nun. rin. Biglang pag gaganon yun. Hindi. Uuna talaga ulo, gaganon ulit yun. Kaya nga, Malaki ba siya yung pressure. ni Judas? Bumagsak. Di ba? Sabi, sumabog yung intestine Kasi kung nakatali yung leg niya, hindi yung sabing mauna ulo niya. Siyempre, hang yun eh. Oh. Kaya mag-body jumping ka ba ron eh. Kung una ulo, di ba? Kung nakatali yung ulo. Maliban na lang kung tinalian yung ulo tapos sobrang haba ang tatalunan mo. Eh, tanggal taga-ulo. Tanggal ang ulo mo. Ang atito nyo, kala nyo na itali niya, hindi pala. Hindi kaya ako pwedeng ganito kasi nagbigti. Wala ka yun. Possible po ba na ang pagbibigti niya yung kanyang paang nakatali? Kaya pabaliktad siya bumagsak. Hindi Nakatali. Tingnan nyo ha. I-research niyo yan. Tapos yung kanyang biniling farm, malayo, out of town. So, hindi puntahin ng mga tao. Meron siyang binili na lupa, di ba? Doon siya nagbigti. So, nagbigti siya roon, tumagal na ilang panahon o ilang ano. Dahil nga tumagal na ilang araw, yung kanyang pagkakatali, kung payo na no, pagkakatali, luluwag yan.
Kasi maaagnas yan eh. Luluwag yan. At dahil sa bigat niya, babagsak siya. Ibig sabihin, Bishop, parang ganito. Teka muna, pakinggan muna. Babagsak siyang pababa. Una, ulo. Pagbagsak niya, sabugan tiyan niya. Kasi nga, inuud na rin yan eh. Na, pa-dissolve na eh. So, ibig sabihin, Decompose na. Decompose na. Bishop, Oo. lumalabas na parang ganito, parang nagbigya ako, tinalihan ko rin pa ako, di buhay pa ako noon. Nakatiwarik lang ako, parang gano'n. Pwede. Kasi yung pagkakatiwarik mo na ilang minuto ko lang nakakatiwarik, baba lahat ng dugo mo sa ulo mo. Talagang Di ba? Kaya nga si Peter sabi niya, huwag niyo kayo pa ako ng nakaganon. Patiwarik. Para mabilis. Tingnan niyo yung senaryo na yon. I-research din niyo yan. Para mabilis. Yun. Kasi yung si Lucas, detalyado ang kanyang kwento. Kung paano talaga namatay si Doktor kasi siya. Oo, Dr. Lucas yan eh. Researcher yan eh. Kasi sa atin, sa mindset natin, pag nagbigti, ulo ang tinatali. Mindset natin, Pilipino. Pero sa historical, sa history, ulo ba? O paa? Check nyo yan. Iwanan ko na sa inyo yan. Kasi, So, ibig sabihin talaga, Kasi kung ulo, hindi mo pwedeng, kahit na lumambot pa eh. Nakatali-talin-tali eh. Mapuputol ang ulo mo. Maaari, di ba? Dahil sa tagal mo na nakabitin dyan sa Pero pag paa, luluwag yan. Kaso Bishop, syempre, kamay niya, hindi naman nakatali eh. Bakit sinabing falling headlong? sa paa yung tinalian niya, talon siya. Bakit nauna ulo? Tumalon ba? Tumalon yun, paa Oo, ko pa niya, tinalian. Pero mostly talaga Bishop, pag mataas. Tali pa, hindi Bishop, nakakatalo. mostly kasi talaga kapag ka mataas ang pinagbabagsakan ng tao talaga, nauna talaga ulit. Basta mataas. sa mataas, ulo talaga. Mabigat kasi ang ulo. Maliban na yung buhay yung tao. Pwedeng pero tingnan nyo, siyempre, kaya nga tayo nag-aaral eh. Check nyo yung mga commentary I-research natin ng mga Uwi sa bahay. ng mga iba, di ba, mga theologian, kung nagkakaisa sila, tsaka kayo mag-conclude. Talaga naligtas yun. Ngayon, kasi sa Matthew, So, unang paa, may buhay pa eh. di ba, Matthew, he hung himself eh. Di ba? Oo. Pagkamatay niya. Pero dahil hindi siya ligtas pa yung Pero kay Lucas, ngayon lang, di ba, na-encounter yung ganito, ito pala yung kanyang detalyadong pagkakamatay. Nakatalibyas kung ano. Mabigyan ko na. Okay, tuloy. Assignment. Saan na ba tayo? Ah, Judas, Testimony of Judas. O, kita mo? Pati mga yung mga karakter ng mga pasaway, may testimony no? Ngayon, the testimony of Peter. Acts chapter 3 verse 14 to 15. Sabi po diyan, but you deny the Holy One and the just. Kita mo, no? Referring to our Lord Jesus Christ. And ask for a murderer to be granted to you, and killed the Prince of Life, whom God raised from the dead, of which we are witness or witnesses. Amen? So, matindi ang na yan. Alam niyo, yung sinasabi ni Peter na yan ay, kumbaga sa ayaw na ayaw marinig ng mga Romano yan. Yung mga gwardiya. Kasi mali ang kanilang balita kay Kristo na hindi nabuhay na maguli. Dinakaw to. Pilit nila yung ako yun. Hanggang ngayon, marami po until mga now, Jew. Jewish. Kaya Halos sila. Nakalagay yun until Yun ang now. balita. Ang alam nila, dinakaw. Ninakaw ng mga alagad, hindi nabuhay na Hindi maguli. ang instruction sa kanila eh. Kaya, Pero may dalawang testimony, yung dalawang jail guard. Oo. Binayaran para magsalita. yun nga. Yun, Noon pala, may bayaran na pala. Ganun. mas pinaniwalaan nila yung testimonya na yun. Ang negosyo nila, Mana-mana lang. rimulto eh. Paano mag-exist yung rimulto natin kung sabihin natin na buhay uli si Iso Cristo? Kaya itago natin ito. Ramokong Maxwell. So, ito nga, kaya nga mayroong Bible eh. Sa 1 Peter 3:18, for Christ also suffered once for sins, the just for the unjust, that he might
bring us to God. Just and just. Yung matuwid para sa mga pasaway. Anong purpose? Para yung mga pasaway, mailapit niya sa Diyos. Diba? Just. The just, referring to our Lord Jesus Christ, for the sake of the unjust. Yeah, yun. Yun nga, the testimony of John in 1 John 3:5. Binasa natin kanina yon. The testimony of Paul The testimony of Paul. in 2 Corinthians 5:21. Sabi niya, he knew no sin. Daming talata, no? Na nagpapatunay na si Kristo walang kasalanan. Able talaga to Diba? sing. Sinless talaga, spotless. And of course, the writer of Hebrew, in Hebrew chapter 4, verse 15, according to him, in connection to our Lord Jesus Christ, sabi roon, for such a high priest was fitting for us, who is holy, no, harmless, undefiled, separate from sinners, and has become higher than the heavens, who does not need daily, as those high priests, to offer up sacrifices, first for his own sins, and then for the people's. For this he did once for all, when he offered up himself. For the law appoints as high priests men who have weakness, but the word of the oath, which came after the law, appoints the Son who has been perfected forever. Amen. Sa lumang tipan, ang mga high priest nag-o-offer. Pero may offer sila for themselves muna. Diba? For sure. Testimony of the writer of the Hebrew. The writer of the Hebrew. 521 Bishop, ano po yun? 521, Paul. Si Paul. Paul. The testimony of Paul. Yung 1 John 3:5. John. John. Okay. Yan. Yan. Yan, mali. The testimony of John sa 1 John 3:5. The Hebrew. The testimony of Paul The writer in of 2 the Corinthians 5:21. The writer to the Hebrews, The writer of the Hebrew. Yan. Hebrew chapter 4 verse 15, Hebrew 7:26 to 28. Yan. Okay? Sino pa? The prophets of old. Jeremiah 23 verse 5 to 6. The prophet. The prophets of old. Sa lumang tipan, yung mga propeta. Si propeta Jeremias o Jeremiah. Si propeta Isaiah in Isaiah 53 verse 9. Diba? Sabi ng 23, 5 to 6 ng Jeremiah, behold, the days are coming, says the Lord, that I will raise to David a branch of righteousness. A king shall reign and prosper, and execute judgment and righteousness in the earth. In his days, Judah will be saved, and Israel will dwell safely. Now this is his name, by which he will be called the Lord our righteousness. The Lord our Lord. Diba, ano yan, kasama sa ano, no? Basa po, Isaiah 53 verse 9. Isaiah 53 verse 9. Okay. At ginawa niya ang kanyang libingan na kasama ng mga masama at kasama ng isang lalaking mayaman sa kanyang kamatayan, bagamat hindi siya gumawa ng pangdadahas o wala mang anumang karayaan sa kanyang bibig. Okay, so yan po, no? Mga patotoo. Patotoo ni Jeremiah, patotoo ni Isaiah. Kaya nga, sabi nga, because Jesus was sinless,
Agree kayo? Amen. Wala kayo, no? Totoo. Spotless. Hindi natin po pwedeng, magduda, no? Walang kaduda-duda yan. Maliban na lang kung iba ang iyong pananampalataya. Ibig sabihin, he was able to redeem. No? Dahil sinless siya, may kakayanan siya na maging tagatubos. Amen? But, to be able is one thing. Tama ba? To be able is one thing, may kakayanan. Another question is, would Jesus be willing to redeem us? Si Kristo po ba ay willing na tayo po ay tubusin? May kakayanan siyang tubusin ang tao. Willing po ba siya na tubusin ang sangkatauhan? No? Siguro ang sagot doon 100% na yes. Amen. And I believe that he is more than willing. Amen. Kaya mapalad tayo dahil talagang pinatunayan niya na more than willing talaga siya. Ano yun din? Bishop? Letter D. He was willing to redeem man. Ayan, patunay, ano? John 10:17 to 18. Ephesians 5:25. Basa po. Kaya yun ang mabuting balita. John 10:17. Sige po, basa. Dahil dito'y minamahal ako ng Ama, sapagkat inialay ko ang aking buhay upang ito'y kunin kong muli. Walang makakuha ng aking buhay. Kusa kong itong ibinibigay. Mayroon akong kapangyarihang ibigay ito at mayroon akong kapangyarihang kunin ito muli. Ang utos na ito'y tinanggap ko mula sa aking Ama. Amen. So, sa Ephesians chapter 5, verse 25, ang sabi po diyan, husbands, tama ba? Binabasa ko. Love your wives, just as Christ also loved the church and gave himself up for her. Amen. Tingnan niyo yung pagkakahalin tulad. Ano sabi? Mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong sariling asawa. No? Katulad ng pag-ibig ni Kristo sa iglesia. Amen? Patunay that Christ gave himself, di ba? For the church. Chapter 5, verse 25. Sa 26, so that he might sanctify her, having cleansed her by the washing of water with the word, that he might present to himself the church in all her glory, having no spot or wrinkle or any such thing, but that she would be holy and blameless. Amen. So, that is the purpose, di ba? Ibig sabihin, sabi nga, yun nga, yung binasa nyo 10:17 kanina, yung tinatawag na kinsman redeemer. Diba? Ano yung ginawa ni Boaz? Kanino? Kay Ruth. Diba? Kung paano niya tinubos itong si Ruth sa pagkakaalipin, no? Na manugang ni Naomi o ni Noemi. So, yun po yung naging ano natin. Kaya si Jesus Christ po ang natatanging solusyon. No? Kaya applicable po sa atin yung tinatawag na kinsman redeemer. No? Siya yung ating tagatubos. Tumubos sa ating kasalanan. Hindi natin kayang tubusin ang sarili nating kasalanan. No? Kailangan merong magbayad. At ang magbabayad noon ay kailangan sinless, spotless. No? At walang ibang qualified. No? Hindi relihiyon, kundi persona sa katauhan po ng ating pong mahal na Panginoong Jesucristo. Amen. Bishop, etong verse 17 at saka 18 ng John chapter 10. Ito yung na pinuprove na si Jesus hindi nila napatay. Hindi nila napatay si Jesus sa cross.
Hindi dahil sa saksak, sa hagupit na matay si Jesus, hindi. Ibinigay niya talaga Kusa yung niya buhay. talaga. Dahil pag hindi niya binigay yun, kahit anong pagigigil nila, hindi nila mapapatay yun. Totoo po yun. Kaya ipinapakita rito, talagang binigay ni Jesus yung life niya sa atin. Hindi siya namatay dahil sa saksak o sa anumang bagay. Namatay talaga. He is willing to give his life for us. Amen. Hindi siya So, Hindi rin. Sabi ko siya mag-Bisaya, nagpakamatay siya. Ay, mali. nag-suicide siya. Dati may mga... Usang nagpakamatay. Oh, may mga preacher na nakarinig ng ganyan eh. Na sobrahan sa pagsasalita. Ano po? John 10, 17 to 18. Okay, Roman number 5. Why did Jesus Christ have to die? Bakit daw si Kristo kailangan niyang mamatay? Yun. No. Kaya kusa niya talaga ibinigay para mangyari yung mga bagay na ito. In order to pay the wages of sin that we had earned. Yun pala ang dahilan. Kaya kailangan talagang mamatay ang ating Panginoon upang bayaran niya ang atin pong mga kasalanan. Wages of sin. Wages of sin. Letter A na po. Sabi nga po ng Genesis 2:17, for in the day that you eat of it, you shall surely die. Sa araw na kainin mo yan, tiyak na ikaw ay mamamatay. Pero nung kinain, hindi po literal o physical na namatay. Buhay pa rin. Tama ba? Yung kamatayan po doon, separation from the very presence of God. Pagkahiwalay sa banal na Diyos. Kasi naging makasalanan na ang tao. No? Kasunod na lang po ang physical na kamatayan. Pero ang literal na sinasabi po doon, separation, no, from God. Kaya nga na Isaiah chapter 59 verse 1 and 2, di ba? Hindi maikli ang kamay ng Panginoon o hindi bingi ang Diyos. Ang nagpapahiwalay sa tao ay ang kasalanan. Amen? Pero bakit hindi siya matanggap ng mga Hudyo hanggang ngayon? Sino? Yung si Jesus na Si Jesus Christ. para sa kasalanan ng mga Hudyo. Hindi siya tinatanggap. Oo. Yung iba po, Marami. yung iba hindi naniniwala, pero mga iba naman ng mga Sa panahon na ngayon, dami na. Ano? Pero ngayon, unti-unti na na-open. Kasi nga dahil naniniwala lang po sila kay ano eh, Moises. Kala nila nasa liba ng demonyo. So, sabi po ng Ezekiel chapter 18 verse 4, the soul who sins shall die. Amen? So, ang kaluluwang nagkasala, mamamatay. Kaya nakadestino talaga ang tao, mamatay. Amen? Ano kaya kung hindi sila nagkasala? Physical, hindi mamamatay? Hindi tayo mamamatay, physically. Oo. Ilang taon na kaya kung buhay pa sila Adan, ano? Oo. Kung... Ganito. Ayan. Kung titignan mo rin, no? Parang, ngayon pa lang, 7.8 billion ng tao. Oo, Kaya ayan. pa yung pagmahal na araw, papapapos. Tapos ang mandatos pa naman, bipulot pula and multiply. Pakarami Ilang kayo. billion na yung namatay. Oo. 2,000 taon na Hindi nakakamatay. namamatay ang tao, gagawa sa Diyos ng France, another direction of Earth. Earth extension. Tawag ay. Mars, lilipat ka. Kaya sa panahon na yun, nagamit ang ng mga spaceship papunta sa bilang Earth. So, Para nung mamatay. Laki ni Matthew. kaya makita mo yung ginawa ng Kristo na napakahalaga. Sabi ng 1 Peter 2:24, who himself bore our sins in his own body on the tree. No? That we, having died to sins, might live for righteousness. So without him, we cannot live for righteousness. Without him, no? Apart from him, apart from our Lord Jesus Christ. Pag hindi natin kinilala ang Panginoon, hindi po tayo kailanman magiging matuwid sa harapan ng ating Panginoon Diyos. Amen? Okay, tuloy. In order to pay the wages of sin, yung una, di ba?
Pangalawa, in order for the new covenant to take effect. Yan ang ikalawang dahilan. Kaya nga, kailangang mamatay ang Panginoong Jesucristo. No? Sabi po ng Hebreo chapter 9, verse 15 to 22, basahin na lang nyo yan, ha? At pangatlo, in order that we might receive the adoption of sons. Adoption of sons. Galatians chapter 4, verse 4 to 7. But when the right time came, God sent His Son, born of a woman, subject to the law. God sent Him to buy freedom for us who were slaves to the law, so that He could adopt us as His very own children. Amen? Amen. Adopted. Adoption. Diba? Bilang, yung adoption ang pagturing parang tunay na anak. Di po ba? And because you Gentiles have become His children, God has sent the Spirit of His Son into your hearts. Amen? Kaya, God sent the Spirit, no? Yung Holy Spirit. And now you can call God your dear Father. Now you are no longer a slave, but God's own child. And since you are child, or you are His child, everything He has belongs to you. Amen. Wow. Salamat. Dahil anak ka, anumang meron siya, tagapagmana ka. No? Everything He has belongs to you. Amen. What a great privilege, no? Kaya adopted tayo, no? Pang-apat, in order that we might deliver us from his present world system. Basa po Galatians 1:4. System. World system. Galatians chapter 1 verse 4. Inialay ni Jesucristo ang kanyang sarili para sa ating kasalanan ayon sa kalooban ng ating Diyos Ama upang mahango tayo sa kasamaang naghahari ngayon sa sanlibutan ito. So anong purpose? Upang mahango tayo saan? Kasalanan. Sa ating Sa kasamaang naghahari sa mundong ito. Kaya kung walang shedding of blood, kung walang pagkamatay ng Panginoon, wala talaga. No? Tatalamak sa pagiging makasalanan ng mga tao, including us. Amen? Kaya lang nga tayo nabago dahil nga sa ating Panginoon Jesucristo. Amen? Sabi nga grace to you and peace from God the Father and our Lord Jesus Christ, who gave Himself for our sins, that He might deliver us from this present evil age, according to the will of our God and Father, to whom be glory forever and ever. Amen. 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 Panglima, in order that we might bring us back to God, back to Christ, back to God. 1 Peter 3:18. For Christ also suffered once for sins, the just for the unjust, that He might bring us to God. No? Kung hindi siya nag-suffer, hindi talaga tayo madadala no? Yun ang cause yun ang solusyon talaga Kaya kailangan niya talaga mag-suffer, mag-sacrifice talaga. For us, sabi nga, to bring us back to God. Being put to death in the flesh, but made alive by the Spirit. Amen? So, ilang tema na yon ang pinag-usapan po natin dahil may oras pa tayo.
What was the death of Jesus Christ for man? Anong bearing nito? Anong katuturan ng pagkamatay ng ating Panginoon Jesucristo? Una, it was a ransom. Ang tawag dito, no? The significance of the death of Christ for mankind. Significance, katuturan ng kamatayan ng Panginoon Jesucristo para sa sangkatauhan. So, ang tawag pala rito, it was a ransom. Katubusan sa Tagalog, di ba? Pagtutubos. Basa nga po Leviticus chapter 25, verse 47 to 49. And if Leviticus 25. sojourner of a stranger walks rich by day, and thy brother that dwelleth by him walks poor, and sell himself unto the stranger of sojourner by day, or to the stock of the stranger's family. After that, he is sold me, be redeemed again, one of his brethren may redeem him. Yung sabi niya. 49. Sige, 49. hanggang ano. Either his uncle of his uncle's son may redeem him, or any that is nigh of kin unto him of his family may redeem him, or if he be able, in may redeem himself. Okay, so ito po yung sinasabi po dyan sa Lumang Tipan, ano po, sa Leviticus chapter 25, yung paraan ng tinatawag na pagtutubos. Na sabi nga, now if a sojourner or a stranger close to you becomes rich, no? Ano yung manlalakbay na malapit sa iyo, yumaman, at sa kabilang banda naman, and one of your brethren, isa sa iyong mga kapatid, who dwells by him, becomes poor, naghirap, naging pulubi. At dahil nga naghirap, and sells himself to the stranger or sojourner close to you. So, naisanla niya, naibenta niya na yung kanyang sarili, no? Or to a member of the stranger's family. After he is sold, he may be redeemed again. O pwede palang matubos, no? At sino po yung po pwedeng tumubos? Sabi diyan, one of his brothers may redeem him. Ang tagatubos, isa sa kanyang kapatid. No? Ang po pwedeng tumubos. At ang po pwedeng tumubos yung malapit na kamag-anak. Verse 16. Oh, di ba? Katulad kay Boaz din yan at saka kay Ruth yan. So, verse 49, or his uncle, di ba? Or his uncle's son may redeem him. Yan, sabi ko, no? Malapit na kamag-anak. Or any who is near of kin to him in his family may redeem him. Or if he is able, he may redeem himself. Di ba? Kung guminhawa na siya, no? Tubusin niya na yung kanyang sarili, no? Pero yung formula nila, paraan nila, your brother can redeem him. No? O kaya, uncle mo, anak ng uncle mo, ang po pwedeng tumubos sa iyo. Pinakamalapit. O, di ba? Yung basta pinakamalapit na kamag-anak. O kaya, nakaipon ka na. Tubusin mo na yung sarili mo. Yun ang kanilang formula, pamamaraan. Sabi nga, ransom means to deliver a thing or a person by paying a price. That is ransom. Di ba? To deliver a thing. Sa anong paraan? Kailangan may bagbayad. To pay the price. Di ba? Or to buy back
a person or thing by paying the price for which it is held in captivity. Amen? To buy back a person, no? Or a thing. Sa anong paraan? Sa pagbabayad ng halaga. Di ba? Nung siya naging alipin. So, in other words, we are all sold into slavery to sin. Amen. Tingnan natin yung sarili natin. Ano? We are all sold. No? For what? A slave of sin. The slavery of sin. Hindi mo kayang tumusin yung sarili mo dyan. Amen? So, we must be redeemed or purchased back, much like Hosea purchased his wife back from the slave block. Ano senaryo? Katulad ng asawa ni Hosea, di ba? Naging alipin, parang nasa market, di ba? Parang katulad din Tapos ni dadaan ng mayaman. Joseph Ladrinas. Ganun din. Dala-dala sila, kaparada sila. Mabibili yung mayayaman. Oh, dumating yung mayaman, tapos pag napili ka, di ba? Babayaran kita. Kung Sama ka na sa akin. alipin basic, wala kang karapatan. Oo. Ano magawa sa'yo? Wala. Basta alipin sa unang panahon. Kawawa ka na. Wala kang pagkakilanlan. Wala kang karapatan. Kahit patayin ka pa. Yes. At ano gawin sa'yo? Kaya meron pong alipin na talagang pinaparusahan siya ng kanyang amo. Inuutusan, binubugbog, sinisipa, sinasampal. Hindi masyadong pinapakain kanyang amo. Kawawa yung mga Kawawa, tao, no? ganun ang Alipin karanasan. Ganun ang kanyang senaryo, ganyan ang kanyang karanasan. Minsan isang araw, dumating yung kaibigan ng kanyang amo. Tapos nakita niya yung alipin ng kanyang kaibigan na ito. Payat na payat, hirap na hirap. Talagang walang maganda makita sa kanyang itsura dahil nga pinapahirapan ng kanyang amo. At kitang-kita niya na sinampal ng inutusan. Tinadya ka ng inutusan. Naawa yung kaibigan. Kinausap niya yung kanyang kaibigan. Pare, baka po pwedeng tubusin ko na lang yan. Sa akin na lang. So, dahil nga magkaibigan, pumayag siya. Binayaran niya ng malaking halaga yung alipin na ito na pinarusahan doon sa ng kanyang amo. To make the long story short, sumama na ito sa kanyang panibagong amo. Pagdating dito sa panibagong amo, iba ang naging trato. No? Tinrato niya na hindi alipin kundi isang tao. Bahagi. Pinaramdam ang pagmamahal, ipinakita yung kung paano dapat mabuhay na maayos. Tinulungan, to make the long story short. Umayos yung kanyang itsura, gumanda yung trato, nagkaroon ng maganda relasyon ng dalawa. So, tingnan niyo yung senaryo. Nung araw, alipin tayo ng kaaway. Tama? Alipin tayo ng dyablo. Pinahirapan tayo ng dyablo. Lahat ng tao pinahirapan ng dyablo. Walang kapag-apag-asa mga tao na ito. But by the grace of the living God, merong Hesus Kristo. Bumaba mula sa langit, nagkatawan tao. Tinubos tayo. Amen. The Bible said, John chapter 10 verse 10, na parito ang magnanakaw para pumatay, magwasak, sumira ng buhay. Naparito ang anak ng Diyos. Naparito si Kristo para magbigay ng buhay. Isang buhay na ganap, buhay na kasiya-siya. Amen. Iniisip ng alipin, nang binili siya ng panibagong amo, mas lalo siyang mahihirapan. Mas lalo siyang pahihirapan. Subalit,
Iba ang naging senaryo. Itinrato ng panibagong amo niya ang alipin na ito na inaalipin dati bilang totoong tao. Minahal, kinalinga, binigyan ng pag-asa. Amen. Yun ang ginawa ng ating Panginoon Jesucristo. Ganyan tayo kamahal ng Panginoon. Nahihirapan siya nung makita niya ang tao na pinahihirapan ng diablo. Nahihirapan ng damdamin ng ating Ama sa langit. Di ba sa Exodus, umiiyak ang mga Israelita, narinig ng Diyos. Hindi matiis ng Diyos. Yung hinaing ng mga Israelita, nagpadala siya ng isang tao sa pamamagitan ni Moses para makalaya ang mga Israelita. Patuloy at patuloy na nagpapadala ang Diyos. Ang pinaka-bottom line na ipinadala ng Panginoon ay walang iba kundi ang kanyang bugtong na anak. Amen. Ikaw na dati walang pag-asa. Ako na dating walang kapag-pag-asa. Nagkaroon ng pag-asa. Amen. Amen. Nagkaroon ng sigla ang buhay. Kaya walang dahilan para hindi natin paglingkuran. Kung ikaw yung alipin na dating dinuduwahagi ng iyong amo, pinahihirapan ng iyong amo. Di ba? Ngayon napunta ka dito sa amo na ito. Kaya meron po silang ng batas doon 6 na taon maglilingkod ka sa boss mo, sa amo mo. Tama? Pagdating na 7 taon, bibigyan ka ng pagkakataon mamili for you to choose to stay or to become free. Diba? Mananatili doon sa amo mo. O kaya aalis ka na. O kaya manatili ka dyan sa bahay. No? Siyempre, kapag nakita mo yung amo mo, sobrang bait. Diba? Sobrang generous. Kapag mahal, makalinga, aalis ka pa ba? Kita nyo, doon pala may choose na may pagpipili na Di ba? Oh. Ngayon, pagka ikaw na nagdesisyon, mag-stay ka na, tatatakan ka na. Butasan yung tenga. Bubutasan na yung tenga mo. Di ba? Na ibig sabihin, pag-aari ka na niya for life. For life. Amen? So, sinong gusto mo maghari sa'yo for life? Diablo? Naguguluhin at wawasakin ang buhay mo. Kaya hindi ka na kaya agad ng kaaway. Oo, di ba? Kasi may tatak ka na Tatak ka na. Nag-decide ka. Dito na ako. Amen. Kaya, After 6 years, may decision ka naman gagawin. mm, Kung magpapasakop ka pa rin, o aalis ka. Tama po. yeah, oo, di ba? Diba? So, after 6 years, on the 7th year, O, Yun, Jubilee, yun. may mga tawag nila. Ano yun? year of Jubilee. Jubilee, ano siya parang 50 years. Tayo, 50 years siya na Jubilee. Pag inabot ka ng 50 years, yung pwede mong tubusin yung lupa, palayain mo. So, dito pa lang, yung unang significance, napakatindi na Di ba? It was a ransom. Di ba? Sabi nga we are all sold into slavery to sin and the devil. We must be redeemed or purchased back, much like Hosea purchased his wife back from the slave block. In Romans chapter 7 verse 14, the law is good. Then, the trouble is not with the law, but with me. Sa memory card. Ang standard. Because I am sold into slavery with sin as my master. Amen? 7:14, Tagalog nga po ng Romans. Ayan po. 7:14. Alam mo na sa itik dito. Basa. Dapat ilagay na yung tinatawag. For we know that the law is spiritual, but I am a carnal, sold under sin. Opo. Sabi Oo. Sabi nga sa NLT yon, the law is good. Mabuti ang kautusan. Then, the trouble is not with the law,
Ang problema, hindi po sa kautusan o sa batas. Kanino problema? But the problem is not in the law, but the problem is with me. Amen? Bakit? Because I am sold into slavery. Kaya ang problema sa tao, ang tao ay alipin ng kasalanan. Kaya wala makakaganap ng batas na yan. Amen? In Matthew 20 verse 28, sabi po doon, the Son of Man did not come to be served, but to serve, and to give His life a ransom for many. Amen? So, ang anak ng tao ay hindi naparito para paglingkuran. Diba? Naparito siya para maglingkod. At naparito siya for what reason? To give His life as a ransom for many. Amen? At sabi ng 1 Timothy chapter 2 verse 5 to 6, for there is one God and one mediator between God and men, the man Christ Jesus, who gave Himself a ransom for all. You know? Kita niyo, namimili yung iba. Dito tayo sa Matthew 20 verse 28. So, sabi roon, and to give His life a ransom for many. O sa mga elect lang. Many, not all. Sa kabilang banda, sa 1 Timothy chapter 2 verse 5 to 6, nasabi roon, the man Christ Jesus, who gave Himself a ransom for all. Di ba? Kaya dapat balansyado tayo. Okay, niwala tayo sa Matthew 20:28. Pumapor sa inyo. Kung totoong kayo, di ba? Para sa inyo lang yan. Bakit naman sa kabilang banda, ayun naman tanggapin na Christ is the ransom for all. O ibig sabihin, mahal ng Diyos ang tao, ang lahat ng tao. Tama ba? Tinubos niya lahat ng tao. Tama ba? Siya yung manunubos ng lahat ng tao. Tama ba? Pero hindi lahat na tinubos niya ay maligtas. Ayun, babansatakan natin yan sa susunod. Diba? Porque ba tinubos, ligtas na? Lahat. Okay. Dagdag natin, pangalawa, letter B, may oras pa naman, konti. It was a propitiation. Propitiation. P-R-O-P-I-T-I-A-T-I-O-N. Propitiation. P-R-O. P-I. T-I-A. T-I-O-N. Romans 3:25. 1 John 2:2. Hebrew 2:17. Propitiation. P-R-O. P-I-T-I-A. P-I-T-I-A. T-I-O-N. Okay? Sige. Ano po itong ibig sabihin ng salita na ito? Propitiation literally means mercy seat or covering. Basa po Hebreo 9:25 o 9:5. Hebrew 9:5. Ibabaw nito ay ang mga cherubim. Ang mga parang nito ay So, ito na po, ano yung literal na kahulugan? Ang tawag doon, mercy seat
or covering. Yung upuan. The mercy seat, covering of the Ark of the Covenant, was called a propitiation. It is that by which God covers or overlooks and pardons the penitent and believing sinner because of Christ's death. Overlooks, yun po isa sa kahulugan, or God covers. Amen? Yun ang naglalarawan. No? Ibig sabihin kasi ng salitang propitiation, the act of gaining favor. The act of gaining favor or goodwill of someone. No? The act of gaining favor or goodwill of someone. So, ayan po yung senaryo niyaan. Ibig sabihin, ano? Sabi nga ay God covers, God overlooks, and pardons the penitent and believing sinner. Kanino yon? Sa mga sumampalataya. Yung mga makasalanan na sumampalataya, no, sa Panginoon Jesucristo. Ito po yung nakaranas na tinatawag na propitiation. Amen? Because of Christ's death. Kaya yun talaga napakahalaga ng pagkamatay ng ating Panginoon Jesucristo. In Romans chapter 3 verse 23 to 26, sabi roon, for all have sinned and fall short of the glory of God. 3:23, kabisado natin yun. Sa verse 24, being justified freely by His grace through the redemption that is in Christ Jesus. Amen? So, paano naman maranasan justified freely? Sa pamamagitan ng grasya ng Panginoon? Sa pamamagitan po ng pagtutubos ng ating Panginoon Jesucristo, whom God set forth as a propitiation by His blood. No? Through faith, to demonstrate His righteousness, because in His forbearance, God passed over the sins that were previously committed. Wow. Diba? Ganda sinabi, no? Sabi rin, no? Because in His forbearance, God had passed over, ano yan? The sins that were previously committed. Overlooks. Diba? To demonstrate at the present time His righteousness, that He might be just and the justifier of the one who has faith in Jesus. Kaya yung taong makasalanan, for all have sinned and fall short of the glory of God on your own, no? Hindi mo kaya talagang lumapit sa Panginoon, makasalanan ka. Pero merong pampalubag loob. Wow, di ba yun ang salita na yan? Ano? Wait, there's more. Through our Lord Jesus Christ. No? Kaya nga, napakaganda ng kanyang ano yan. Sabi ng NLT, basahin ko ang NLT. For all have sinned, all fall short of God's glorious standard. Amen? All. We are all fall short of God's glorious standard. Verse 24, yet now God in His gracious kindness declares us not guilty. Di ba? Ganda na, no? Sa halip na deklara kang guilty. And the reality, we are all guilty. But by the grace of the living God, we are all declared not guilty. Saan ka pa ron? Amen? Wala ka nang hahanapin pa. So, He has done. Paano po yan? He has done this through Christ Jesus. Amen. Kaya kung walang kamatayan ng Panginoon sa Kristo, we are all guilty, beyond reasonable doubt. We are all doomed to death. Papuntang impyerno lahat ng tao. Amen? Oh. Ganda ng, Who has freed us, no?
by taking away our sins. Amen. Kaya yung connection, sumampalataya, magtiwala sa Panginoon. Kaakibat nun ang kasunod doon, palalayain ka sa kasalanan. Amen. Verse 25, for God sent Jesus to take the punishment for our sins and to satisfy God's anger against us. Hallelujah. No? Kung wala talaga siya, sabi nga, God sent Jesus. Anong purpose? To take the punishment for our sins. Magdusa. Magsakripisyo. No? Sugbain talaga yung punishment na yon. Tayo sana yun. Pero tiniis niya yung mga bagay na yon. Amen? At ang kanyang layunin nga, to satisfy God's anger against us. Amen? So, we are made right with God. Kailan? When we believe that Jesus shed His blood. Kailan nangyari? When the blood of Christ. When the time that you believe. No? Sa panahon na ikaw nanampalataya, nagtiwala, naniwala, no? Na ang kanyang dugo ay umago sa krus ng Kalbaryo sa pagtubos sa iyong kasalanan. Ganda siya sabi, no? Sacrificing His life for us. God was being entirely fair and just when He did not punish those who sinned in former times. And He is entirely fair and just in this present time when He declares sinners